Sinuspindi ng Grab Philippines ang isang TNVS driver matapos itong mag-post ng malaswang komento tungkol sa kapamilya actress na si Serial Manabat, isang insidenteng mabilis nag-viral at ikinagalit ng publiko. Nag-ugat ang issue sa isang selfie na ibinahagi ng driver sa Facebook matapos ihatid ang aktres. Sa halip na manatiling simpleng fun moment, nabahiran ito ng kabastusan dahil sa caption at sa mga sumunod pang bastos na palitan ng komento gamit ang account na Boss Toyo Mansi. Agad itong kumalat sa X kung saan binatikos ng netizens ang asal ng driver. Para sa marami, hindi ito biro kundi malinaw na pambabastos sa isang babaeng nagtatrabaho lamang. Kinumpirma ni Serial na siya ang nasa larawan at papunta lamang siya noon sa taping. Ayon sa kanya, pumayag lang siyang magpa-picture bilang simpleng kabaitan, pero ginantihan ito ng isang hindi katanggap-tanggap na karanasan. Diretsahan ding nagsalita ang aktres at iginiit na hindi ito maliit na bagay. Anya, walang sinuman, lalo na ang mga babae, ang dapat makaranas ng ganitong uri ng pagtrato sa pang-araw-araw. Binigyang diin niya na hindi kailanman kasalanan ng pananamit o pagiging palakaibigan ang pambabastos ng iba. Sa katunayan, maayos ang pakikitungo niya sa driver, nakipag-usap ng maayos at nagbigay pa ng tip, kaya lalo siyang nadismaya sa nangyari. It's never about the piece of clothing. Nakapantrabaho ako. Maayos ko siyang kinausap. As far as I could remember, ang bait-bait ko sa kanya. Yeah. Nag-tip pa nga ata ako kasi nahiya ako pag may pinaghihintay akong tao. So, wow. I hope na your family, your mom, your sister, or worse, if you have a daughter, your wife, diba, parang, sana makita nila to at sana makita nila na ganyang klase ka ng tao. Sa opisyal na pahayag, humingi ng paumanhin ang Grab Philippines kay Serial at sinabing hindi ito sumasalamin sa kanilang pamantayan. Inilagay na sa preventive suspension ang driver dahil sa grave violation ng kanilang guidelines at posibleng tuluyang maban sa platform. Tiniyak din ng kumpanya na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad at patuloy nilang rerepasuhin ang kanilang mga patakaran, lalo na sa asal ng mga driver, kahit matapos ang biyahe. Pinaalalahanan din nila ang publiko na agad i-report ang anumang hindi ligtas na karanasan sa kanilang 24/7 safety center upang maaksyonan kaagad. Sa gitna ng matinding backlash, din-activate ng driver ang kanyang Facebook account, ngunit para sa maraming netizens, hindi ito sapat na pananagutan. Ang insidenteng ito ay muling nagbukas ng usapin tungkol sa respeto at kaligtasan ng mga pasahero. Isang simpleng kabaitan ang nauwi sa pambabastos, at malinaw na paalala na hindi dapat ito tinotolerate. Sa huli, ang tanong ng marami, sapat na ba ang aksyon, o kailangan pa ng mas mahigpit na paninindigan laban sa ganitong asal?